Breaking news mga kababayan. Ako po, grabe magalit si Marcoleta. Sinubalbal itong si Ping Lacson. Bakit mga kababayan? Kasi nga, kinansela ang pagpapatawag kay Chavit Singson. Bakit? Nako mga kababayan, dito sa Blue Ribbon Committee, sisimulan na ang investigation. Nako po mga kababayan, yung mga dahilan ni Ping Lacson, talagang hindi makatwiran. Kaya si Marcoleta, sinupalpal ang mukha nito mga kababayan sa kahihiyan. Ito po, talagang matindi itong magalit si Marcoleta. Bago ko ipakita itong si Marcoleta, pakinggan po natin si Chavit Singson. Ito po mga kababayan ko. Malupit po ito. Ibubulgar ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Senado ang umano'y dambuhalang anomalya sa flood control projects. Kita nyo mga kababayan, merong ibubulgar si Chavit Singson na dambuhalang pugita, dambuhalang balyena. Nako mga kababayan, tila may naaamoy si Marcoleta. Ano Ping? Bakit mo kinansela? Kasi may mabubulgar? Naku po mga kababayan, yari. Ito po. Political Nightly ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Singson ibubulgar ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Senado ang umano'y dambuhalang anomalya sa flood control projects. Sa Political Nightly ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Singson na sa Senate Blue Ribbon Committee niya ilalahad ang mga ebidensyang hawak niya at mga detalye ng nationwide scandal. Kita nyo mga kababayan ko. Sa Senado niya ibubulgar ang matinding sikreto ng anomalya ng nationwide na malupit na maleta. Sino ang mga mastermind? Sino ang mga bossing? Nako po. Talagang kapanapanabik ito. Hindi ko masabi doon na lang sa Senate dahil baka ma-preempt lahat yung mga sasabihin ko. Pero it's about flood control. Nasa flood control lahat. Okay. Sa buong bansa yun, marami. So hindi lang Ilocos na mga flood control projects anomaly? Yeah, pero hindi ko pwede sabihin dito dahil nga ma-preempt. Ibibigay ko lang advance kay Senator Ping Lacson as requested by Senator Ping Lacson. Ayan mga kababayan ko. Pero anong ginawa ni Lacson? Aba, diniper niya mga kababayan. Ito si Marcoleta. BRC. Diniper ang hearing sa flood control anomaly. Merong binabalak na naman si Ping Lacson. Ito po mga kababayan si Marcoleta. Sinubalbal ang mukha ni Ping Lacson. Sen, ito ina-expect natin pala. Dapat po sa 14 ng buwang ito, ina-expect natin na haharap po sa Blue Ribbon Committee si dating Governor Chavit Singson. Pero ang binabasa naming balita kanina ay hindi daw po matutuloy. Sa Martes dapat. Dapat sa Martes, hindi daw po matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, wala naman? Oho. Postpone? Wala. Bilang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, ano ba nangyari? Inaabangan namin Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Chavit. Gov Chavit. Aha. At ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin na sinabi nyo na dinifer yun until Opo. further notice. Okay. Mahirap. Hindi nyo ba tatanungin kung anong dahilan kung ba't na-defer? Ay, anong nga ho ba? Hindi, kasi tinanong ko, tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya, bakit na-defer? Sabi gano'n. Hindi ko alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Opo. Gov Chavit para malaman natin. Okay. So, siya kasi Tama yung naman. inimbita. Yung imbitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na
isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Opo, Kung tama kayo. maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaring pagkunan ng maraming ebidensya Opo. para ma-resolve natin kako itong napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. So, nagsimula ako kay Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, Gob Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Cadiz, sinabi ko rin si Saldico, Opo. na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang kao kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Pagkatapos kako ay hindi pwedeng hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, opo. Oo. At pagkatapos nga kako, itong 18 ex-soldiers Opo. na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gob Chavit. Aha, okay. O yun ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, una yung sulat na imbitasyon na for April 14 at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gob Chavit po ito tinutukoy nyo? Si Gob Okay Chavit. po, okay. Oo. Oo. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gob Chavit. Gob Chavit, nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung Yung unang una, sulat. imbitasyon. Yung imbitasyon. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person Opo. sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. Opo. E di, on or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Okay. Opo. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gob Singson, April 7 din, na dinidefer. Same day? So, na-receive yata ni Gob Singson, Opo. parang April 6 o kaya, parang umaga yata ng April 7, papunta na yata niya sa Senado para isubmit niya yung kanyang, Kanya affidavit. oo. Okay. O, ngayon, nasabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating hearing, sabi niya, at sometime, parang dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So, isa yun, Okay. Opo. Pagka Opo. sinabi, Ayan mga kababayan, dito sasabihin ng Marcoleta yung mga dahilan ni Ping Lacson bakit kinansela yung pagpapatawag kay Singson. Tatlong dahilan mga kababayan. Una, para makatipid daw sa energy crisis. Makatipid sa budget. Nako, yari, nasubalbal ang muka ni Ping Lacson dito. Nakakahiya itong si Lacson, sabi ni Marcoleta. itong ating hearing, sabi niya, at sometime, parang dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So, isa yun, Okay. Opo. Pagka Opo. sinabi, yun ang una, it is contingent. Ibig sabihin, it is condition on the mitigation Opo. of the national energy emergency. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan
Paano ba kakaintindi mo ron, Nelson? Para ano, Sen, magsisindi kayo ng ilaw doon, ng aircon. Magtitipid. Makatipid man lang ng Kung kuryente. mayroon ata kayong pagdinig dyan, baka para malaki gastos yan eh. Kaya kung madidiper yun, makakapagtipid po kayo. Yun ang ano niya. Yun ang pagkakaintindi namin. Oo. Pati yung pagbiyahe ni Singson doon, malaking bawas. Oo, bakit ang House of Representatives at saka yung Protect, nag-iimbestiga pa rin? O, nakita nyo mga kababayan, napakababaw mo, Lacson. Itong birada ni Marcoleta, ano na naman ang nasa isip mo? Bakit tila iniiwas mo si Chavit Singson? Sinabi na, pinagpauna na ni Chavit, meron akong ibubulgar. Dambuhalang ebidensya na magkokonekta sa flood control at maleta. Naku, mga kababayan ko, Lacson, nangangamoy na naman. May naaamoy na naman na kababalaghan. Ano na naman, Pinky, ang gagawin mong harang dito? Insecure kay Marcoleta? Dapat ikaw yung nanguna. Minsan kasi ganun hinaharang kasi nga nasasapawan. Or either ayaw niyang malaman ng taong bayan na si Chavit Singson kada witness ito, may nabababa, may bumababa. Mga kababayan ko, malaking pasabog ito. Bilyonaryo ito, mga kababayan. Tapos siya pa yung magiging star witness dyan. Hinaharang na naman ni Lacson. Naku, nakakahiya ito. Lacson, gising na. Dati si Gutesa, ngayon si ano na naman. Si Chavit Singson. Naku po, grabe talaga. Ay, baka iba Kami ho, nakadalawang beses kami sa Protect eh. baka iba ho ang diskarte ni Speaker Boji D. Hindi, sa Senado mismo. Kaya Di ba nga yung po. Protect at saka ibang mga, yung agriculture na gano'n rin. Meron pa rin. Opo. Oh, at saka yung Women and Gender Committee yata. Oo. Oo. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition upon condition on mitigation of national energy emergency. Pangalawa, Ano pa? Opo. at saka hindi pa namin natatanggap yung ano mo, yung Yung affidavit. affidavit. Opo. Paano nga matatanggap? Sinabi na nga 7, ibibigay, biglang diniper. Kasi yun ang nakalagay sa balita kanina na ang pangunahing dahilan, binabasa na natin, Ay, hindi nakapag-submit. hindi daw po nakapagsusumite hanggang ngayon si Governor Chavit ng kanyang sinumpaang salaysay, ng kanyang affidavit. Hindi, yung naunang sulat na inimbitas siya na mag-appear on April 14, ang condition doon, oo. April 7 until 5 o'clock, Oo. isubmit mo yung yung affidavit niya. affidavit. Bakit April 7 ang sulat, dinidefer ang Dapat sana April 8 man lang. Hindi, dapat sana April 5 man lang, April 6. Oo. May pasabi na. Papunta na raw yung papunta na raw yung mama, dala-dala yung kanyang sworn statement at mga dokumentong yun pala nakalakip doon. katotohanan doon, oo. So, yun ang pangalawa. Opo. Pangatlo, sabi niya, and further review of the partial report O yun, isa pa, kasi wala pa rin pong pumipirma. and signature of the members. O, apat pa lang daw pong pumipirma sin. Kailangan daw siyam eh. Teka muna, Para walang nalaman. halimbawa ako, paano mo ako mainggan yung pumirma doon? Sinabi ko na nga, ito yung mga taong ito, dapat na iharap mo muna sa Blue Ribbon Committee dahil sila ay potential sources ng evidence. Para sa ganun, makita natin talaga, mapagsino natin, matukoy natin talaga Oho. kung sino-sino ang may kinalaman dito, lalong-lalo na ang pinakautak ng napakalaking nakawang ito. Ayan mga kababayan, 3 dahilan ni Ping Lacson bakit kinансila ang pagdinig. Una, kinansila ang pag-attend ni Chavit Singson dahil nagbubulgar ito ng mga sekreto na magkukonekta sa maanomalyang pagnanakaw ng kaban ng bayan sa flood control. Una, o ikalawa, para makatipid sa energy contingency.
Pakatipad daw ng ilaw. Siyempre, gagamit ng aircon si Chavit. Pag kinansila, makakatipid. Grabe talaga utak ni Lacson. Ang talino mo. Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha mo? Itong sinasabi ng taong bayan at ni Marcoleta. Kaya nasubalbal ka na naman ni Marcoleta. O yung ikatlo mga kababayan. Pag pinirmahan na yung partial report, sabi nga ni Marcoleta, paano ko po ipirmahan yan? Hindi mo man naman pinapatawag si Tambaloslos. Tawagin mo muna sa investigasyon. Galing-galingan ka na naman. Saan ka nakakuha ng kapal ng mukha mo? Ayan, nasubalbal ka talaga ng kapalpakan mo. Yan ang sinasabi ng Marcoleta. Ano na naman ito, Ping? Gaya ng 18 Marines, ayaw niyang ipatawag. Hinarang niya. Kasi chismis lang daw, walang katotohanan. Kay Gutesa, peke yung signatura ng apidabid. O ngayon naman, kung ano-ano na naman ang alibay tactics ito. Kaya nasubalbal ka na naman ni Marcoleta. Tuloy natin. Naku, mga kababayan, kailan kayo matatapos ang Blue Ribbon Committee? Hanggat nandyan si Ping Lacson at si Soto, wala na. Magkahetot-hetot na talaga ang Pilipinas. Sa buong kasaysayan ng ating bansa. Ako, yun pala. Hindi pa nga, si Chavit Singson pa nga, ang nailin niya pagkatapos dinifer pa. Oho. Inaasahan mo ngayon na pipirma yung mga kasama natin. Yun na nga. Ayan. Ang isa pang narinig ko noon, kaya ayaw palang pumirma, tila yata si Senador JB, hinahanap niya yung pangalan ng 47 contractors. Sabi niya, wala dito sa report yung 47 contractors. Kapag Ay, isipin mo, yung mga pinasabog ni Boy Pasabog na si Ping Lacson, yung 50 ba ito, 60 na congressman, yung si Boy Pasabog na si Ping Lacson, galing nun kala mo, susugod na Binanggit yung mga pangalan ng mga congressman O ngayon, nasaan yung mga congressman? Wala doon sa partial report niya. Paano pipirmahan ni JB Ejercito yan at ni Marcoleta? Yung mga balyena, wala. Mga sapsap lang pinaano nyo. O, sinong pinaglololoko nyo? Yan ang sabi ni Marcoleta. O ngayon naman, si Chavit ayaw nyo papuntahin. Para lang makatipid sa ilaw at aircon. Ayan, nasubalbal na naman ang mukha mo. Yan ang sinasabi ni Marcoleta. Tila delaying tactics na naman ito. Tila may masamang balak na naman ang ginagawa ni Ping Lacson dito. Parang walang kainte-interes na magpa-imbestiga kasi may matatamaan dito. Hala ka. kaya hindi ko nakita rito, sabi ng Senador JB, hindi ko rin pipirmahan ito. Hindi rin ako pipirma sa report na ito. Yun ata, parang may mga hinahanap sila ng sen Kaya nga, so, kanya-kanya sigurong pagtansya doon sa Opo. pagkagawa ng report. Ako, alam ko, dahil ako, meron na nga kami sariling minority report Oho. Yung nagawa namin, at least, kabisado ko hanggang sa... Hanggang sa panahon kayo, chairman pa. Hindi, maski ginamit ko rin naman yung mga ibang... Ngayon nga pala. Di ba? O ngayon, kung diniper niya uli, hanggang kailan? Talaga bang meron pa siyang Plano na talagang ituloy pa yung hearing ng Blue Ribbon? Oho. Naku, parang wala na mga kababayan sa style ni Lacson. Kung ano-ano na ang ginagawa. Talagang ayaw at walang balak na ituloy. Ang pag-iimbestiga kasi nga, mabigat ang maleta. Takot kasi kasamang pangalan nila ni Soto at Pinky sa mga maleta. Kaya tarantang-taranta si Lacson na gumagawa na naman ng paraan. Naku po. Nakakasawa na yan si Pinky pa. Malapit na yan. Naku po mga kababayan. Protector yan, Lacson at Soto na yan. Dapat lumayas na sa Senado yan. Naku, sabi ni Abby Jinsan, Kambal TV, takot baka bawiin ng maleta. Hanggang si Itbulaga at si Pinky andyan, talagang walang mangyayari ni Pinky. We got your back, boys! Maleta gang. Sabi ni Muscabit,
Wala talaga tayong aasahan sa gobyerno na ito. Magkakasabwat silang lahat sa nakawan. Nako po mga kababayan ko. Makatindig balahibo ito. Yan ang nakakalungkot. Baka hindi lang nakakalungkot, yan ang nakakapagsikip ng dibdib ni Nelson siguro. Nakakasipahayo nga yan. Kasi inihanda na namin ang aming sarili, di ba? Na 14, araw ng Martes, abay, hearing. mapapanood, may hearing. Anong klaseng paghahanda naman ang ginawa mo? Bay, naghanda na po ako ng mga chichirya. Sabi ko, tamang-tama, manonood ako nito, maaga pa lamang. Di ba, mahaba-habang usapin ito. Kasi ako, maraming ikukwento si Gob Chavit eh. Yun po sabi niya. Hindi pa na matutuloy. Teka lang, Sen, parang kung ang isang sinabi ng isang tao ay Oo. pwede naman palang hindi ituloy. Hindi, ang tanong dito, doon sa 3 dahilan na ginawa niya, sapat ba yun? Katanggap-tanggap ba yung 3 dahilan na ginamit niya para hindi Justifiable. ituloy yun? Justifiable o nga, no? Oh, well, ipasa natin siguro ang taong bayan na Gaanong di ba? tipid ba? Gaanong katipiran ang matitipid namin doon? Hindi mo ba isinasang-alang-alang ang mga taong bayan naghihintay talaga dyan pagkat gagamitin mo na para makatipid ka lang? Yun ba yung pagtitipid na iniisip natin? Ay, naku. Yun ang pinag-uusapan natin. Aha. Sang-ayon ba kayo? Tatanggapin nyo ba yung 3 dahilan na kanyang ginamit? Una, pagtitipid. Oho. Pangalawa, hindi na Isasubmit sana nung mama Hindi na sabit yung affidavit. Bakit April 7 mo dinate yung sulat mo? Samantalang yun ang deadline niya hanggang Na alas 5, makapag-submit hanggang alas 5 ng hapon. Ganon. Ayan, mga kababayan ko, kaya Lacson, habang maaga pa ay mag-resign ka na bilang Blue Ribbon Committee Chairman at ibalik na sa liderato ni Marcoleta at Cayetano ang pamumuno sa Blue Ribbon Committee. Di ba mga kababayan, kasi hanggat nandyan si Pinky at si Tito Soto, walang mangyayari sa investigation at walang mananagot kasi nagsisilbi silang protektor ng kaharian ng mga maleta boys. Yan ang sinasabi ng mga komento. Sa akin naman mga kababayan, sa aking personal opinion, may puntos, malaking puntos si Marcoleta. Parang hindi justifiable yung mga 3 dahilan na binigay ni Ping Lacson para ikansela ang pag-iimbestiga, pagtitipid ng kuryente at aircon. At yung hindi umabot at hindi pagpirma ng minority report niya, yung partial report sa anomalya ng blood control, at maraming nakikitang butas si Marcoleta dito at JB Ejercito. Kaya naman mga kababayan ng musga, justifiable ba ang ginawa ni Ping Lacson na ikansila ang pag-iimbestiga ng maanomalyang pagnanakaw na ito? Magkomento kayo mga kababayan. Isang like, isang share at isang subscribe. I-share nyo na po ito. Mas maraming mas maganda. Ako si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan. Mabuhay ang katwiran. For transparency, for a better democracy. Baka mamaya masundan yung pinakamalaking rally sa buong mundo Baka hindi na lang 30 million baka 50 million lang pumunta. Pag hindi pa na ituloy ito. Bali-balita mga kababayan na mga chismis. Ewan ko kung totoo. Baka may malaking rally na naman na mangyayari. Pero hindi ko confirm mga kababayan. Bali-balita lang yan. Kayo nung musga. Mabuhay po kayo mga kababayan ko.